Hello, Circuit. So let's discuss some Tripoli 147. Ano nga ba yung atom of the universe natin? Differential equations, di ba? So what if nagbigay tayo ng second order system? I'm just gonna have a random variable na x. Kung i-convert natin siya into the Laplace domain, s squared, tapos x. Bawasin mo siya ng isang power, meron ka dito isang s. And then multiply mo siya ng x0. Bawasin mo siya ulit ng isa pang power, so yung s1 natin magiging s0. Ang may iwan na lang dito is x0 na ganito with a single derivative. So as yung s natin, nag-match muna siya sa square, di ba? Binabawasan natin to na isang power, sa derivatives naman natin tumataas. So for example dito, no derivative, tas dito, first derivative. Kung in-extend pa natin to na isa pang term, double derivative to. No? What if naman, first order circuit, or first order system? Kung kinonvert natin siya into the Laplace domain, s lang ito, no? Capital X, and then bawasin mo lang siya ng isang term. So again, kung ito, power of 1 lang yung derivative natin, power of 1 lang din yung s. Bawasin mo siya ng isang power, so s0 to, or just equal to 1. As is lang siya. If meron naman tayong x na walang derivative, nothing fancy, just convert it into a capital X. And then sabihin natin integral. Integral of x dt. If i-convert natin siya, kita nyo naman yung pattern, no? Kung galing kang s squared, tapos dito s1, tapos ito s0, ito magiging s minus 1. Or, divide mo lang yung x mo ng s. Okay, so, paano pag may mga differential equations na tayo? No? Dito talaga ina-apply yung ganyang theory, no? Alright, so when you have an example differential equation like this, basically, itong double derivatives, you're gonna expand it using this. Ito, i-expand mo siya gamit nito. Tapos ito, gagamitin mo to. Alright, and ito, dahil may mga extra terms ka dito, let's do some rearrangement. Let's say I'm in the middle of my solving process and then umabot na ako sa point na ganito. Random terms, random terms. Tapos dito, more random terms. These are all variables of S. Sabihin natin itong part na ito, I will call this my input and I will call this one my output. So Aaron, ano tawag sa term na ito at sa term na ito? This one is actually a lot more easy. This one is gonna be called zero input response. Aaron, ba't siya tinawag zero input? Ito yung input mo. Sa term na ito, wala kang input. Yun. It's literally that simple. Zero input siya kasi nandito yung input mo. Wala siya dito. Yun. Now, kung ito zero input, yung kabila naman, tawag dito ay zero state response. So, tinawag siyang zero state kasi, di ba may mga states or conditions ka dito, ang goal natin dito is, ililipat natin siya sa kabilang side. So, pupunta siya dito. Lahat ng conditions mo pupunta dito. And kaya tawag sa kanya zero state kasi yung initial states natin ay nasa kabilang side at wala kang state sa loob nito. It's literally just like that. Medyo similar lang siya sa concept na unit 1, no? But we just translated it in S domain. So, bago tayo mag-proceed sa mga examples, I'm gonna go with an extra definition here. Transfer function. So, it's simply, yung output mo, i-divide mo lang siya ng input mo. Diba? So, ito, maglalagay ako dito ng isa pang common mistake. Kapag transfer function, wala tayong initial conditions. Alright? Define siya as no initial conditions. So, in a nutshell, di ba, meron ka ditong y over x. Yung x na ito, lilipat mo siya sa kabilang side. And itong part na ito, yung lahat ng initial conditions natin dun sa simula, lahat ito, di ba, babagsak siya dito. Ignore mo lang to. Right? It's just, focus ka lang dito, yung x, ilipat mo siya dito sa baba, and that's gonna be your h. That's about it. No? Alright. Apply na natin ito, si zero input and zero state. Sobrang useful sila sa engineering. So that's why common rin sila magpakita sa Tripoli 147 exam. Yun. So ang question natin dito is, given this differential equation and these initial conditions and this input, find the zero state and zero input. Yun. So let's apply the theory. Where's a good starting point? Meron tayo ditong double derivative. 2 dots means double derivative, 1 dot, single derivative. Ito, yung input natin single derivative rin. So let's be careful with that. Yan, meron tayo ditong double dot. So let's do the expansion. Meron tayo ditong s squared. Kasi double derivative, so squared muna.
And then after that, capital Y. Since Y yung variable natin dito. No? Okay. Bawasin natin siya ng SY0. So, I'm just reducing the powers, no? Tapos ito, Y dot 0. Yan. That is already our first term. Let's now go to the second term, C5Y. So, let's just do plus 5. Lalagyan ko lang to ng kulay so that I can remember na I need to multiply it later. Itong Y, paano natin siya ina-expand? So, first derivative lang siya. Literally, ito. We're gonna use Y na variable. So, S, Y na capital. Tapos, meron tayo dito Y0 na ganito. No? Okay, next. Meron tayo dito 6Y. So, medyo straightforward lang, no? 6, tapos ito, Y to. Ayan. We are done with the left side of the equation. Ito na siya. Ang next na lang is itong right side. So, this is going to be equal to S multiplied to capital X. Since first derivative siya, may isang S tayo dito. And then after that, bawasin natin siya ng isang power. Now, yung mga inputs natin, hindi naman sila common magkaroon ng initial conditions. Right? So, we can just assume that this is gonna be 0. That's safe naman gawin sa case na ito. Ito lang yung magiging, or ito lang yung mga ipa-factor natin sa actual differential equation natin. Okay, Aaron, let's rearrange some terms here so that we can proceed, no? Itong mga y na ito, pwede natin sila i-factor out. And then notice na ito yung coefficients niya. Isang 1s squared, isang 5s, tapos isang 6. So, ito siya. Sige, punta tayo doon. Factor out natin yung capital Y. May iwan tayo ditong s squared. Meron tayo ditong 5s. Tapos meron tayo ditong 6. So, ito siya. Yung column na ito, ginawa ko na siyang ganito. Hiniga ko na siya. Yan. And then after that, may mga naiwan pa tayo dito mga conditions, no? So, let's actually evaluate these. Ano nga ba yung y not natin na ito? Ito siya, negative 5. So, literally, baguhin mo lang to ng negative 5. Tapos ito, baguhin natin ng negative 5. Okay, since sa left side na equation natin, meron tayo dito double negative. So, let's be really careful about that. Double negative of 5 is plus 5. Ito, hindi to 5 Kasi meron pa tayo ditong 5, so i-distribute natin siya. Or actually, may nakalimutan rin ako. May S pa nga pala dito, no? So this is gonna be double negative of 5, tas may S. So dapat may 5S tayo dito. Yun. Next, ito, yung minus 5 natin dito, distribute natin ito dito. Double negative siya, so it's gonna be positive 25. Right? And then after that, meron pa tayo dito isa pang term. So ito si y dot, it's gonna be equal to 7. So, plug in lang natin siya dito as 7. Meron tayo dito minus 7 sa left side. Okay, equal to lahat saan? Equal lang siya sa right side natin, which is, ito, sx lang. Yan. Okay, can we rearrange some terms here so that we can make it easier? Same lang naman yung part na ito. Right? Yung equation sign nandito, may s of x tayo dito. Ayan, it's starting to look familiar, no? Meron na tayo ditong input. Now, if ililipat ko ito sa right side, ina-negative ko lang ito lahat, no? So, meron tayo dito minus 5s. Tapos, ano nga ba yung 25 minus 7? That's, kalyo ko na nga lang. Ayoko mag-overthink. 25 minus 7 is 18. So, kung 18 siya sa left side, it's gonna be negative 18 sa right side. Ayan. So, ayan, medyo familiar na, no? Meron tayo dito input, meron tayo dito conditions. So, ngayon, ang gagawin ko is, sabihin natin A ito. I'm gonna divide both equations by A. So, ayan, may A tayo dito, tapos may A tayo dito. Literally, lagay mo lang siya yung denominator dito sa baba. So, meron tayo dito, y is equal to s of x. So, meron tayo dito, s squared plus 5s plus 6. And then dito sa right side, meron pa tayo dito minus 5s minus 18. Then this is gonna be s squared plus 5s plus 6. Alright. So ano ulit yung sinabi ko kanina? Yung part na may input at wala siya doon, tawag doon ay zero input. Yun. And then after that, yung part na may conditions, tapos wala siya doon, walang conditions dito, tawag dyan is zero state. Or zero initial states. Yun. Sige, mag-next page ako dito so that we can have more room.
Now, ang tinatanong natin dito is zero state and zero input. So, basically, ang gagawin mo lang, take the inverse Laplace of one term, that's your zero state response. Take the inverse Laplace of this term, you'll get the zero input response. Ganun lang, di ba? So, start muna tayo sa YZS. So, zero state. Yan. Meron tayo ditong X, at ang X natin is equal to negative 3e minus 40, no? So, sige, literally, kunin lang natin to. Minus 3e negative 40. Now, we want to convert this into the Laplace domain. So, meron tayo ditong coefficient na minus 3. Tapos, i-multiply natin siya sa transform nito. Ang transform nito is 1 over s plus 4. Again, if negative ito, positive to, opposite sign sila palagi. Right? Now, Aaron, hindi ba parang kailangan pa natin siya i-derivative? So, hindi ba dapat pa-plus 12 pa ito? Okay. No. You don't need to do that na kasi yung s na to yung nagpa-factor ng derivative. No? So, ayan. Just leave this as is lang. And then, ang gagawin natin is, yung x natin, ito, plug-in mo na lang to sa loob ng s natin. So, in a nutshell, meron tayo ditong YZS is equal to, ano nga Ben? May s, tas may negative 3 sa taas. Now, itong s plus 4, ilalagay ko na siya sa baba. Kasabay niya is yung dalawang s squared plus 5s, tas isa plus 6 na ganito. No? Okay. We can actually do some extra rearrangements, no? So, ito magiging negative 3s sa taas. Kaya natin ito i-expand, no? So, kung nag-quad solver tayo dito, this is gonna be s is equal to negative 2, negative 3. And kung tinranspose mo lang siya, makukuha mo dito is s plus 2 at s plus 3. So, yun. I-arrange ko na lang siya in that order. S plus 2, s plus 3. Wait lang. Yan. Tapos meron tayo ditong s plus 4. Okay. So, ang next na pwede natin gawin dito is, kapag meron na tayo ditong a bunch of factors sa baba or sa denominator, and meron tayo ditong numerator terms, the meta strategy here is always partial fraction decomposition. So, basically, yung bawat term, i-expand lang natin siya as a sum of a bunch of stuff, no? So, ito s plus 2, tapos ito s plus 4. And then, let's define some variables. Since these are all powers of 1, these are all expected to just have one variable, no? I will just call this A, B, and C for simplicity. Okay. Now, medyo similar lang ito sa ginagawa ko nung Triple 133 review session. When I have this setup, I want to take this denominator, no? Sabihin na natin D ito. I will multiply this equation, ito, by D on both sides. So, effectively, magka-cancel to, and then, itong D, magdi-distribute siya. Meron tayo denominator dito, denominator dito, denominator dito. And kung ginawa natin yan, nag-multiply ako ng denominator dito, di ba? That means, magka-cancel ito at ito. So, dito naman, magka-cancel itong s plus 3 dito, tapos magka-cancel itong s plus 4 dito. So, ayan, gawin lang natin yun. Start muna tayo sa A. Okay, sinabi ko na, kung minultiply natin siya by the denominator, ito yung matatanggal, no? So, may iwan is s this and s of this. So, mag-FOIL method tayo. S squared, 4s, 3s is 7s. And then after that, 3 times 4 is 12. Okay, next. Ano yung next na pwede natin take? Yung b natin, kung ginawa natin yan, multiply natin itong b term natin with this denominator. Ano yung makakancel? Ito, di ba? So, ngayon, FOIL method mo to. S squared, tas ito, 4s plus 2s is 6s. So, 6s ito. Multiply mo yung 2 times 4. That's gonna be 8. Yan. Okay, maglilipat lang ako dito for some extra space. Then, after that, yung c natin, ayan. Kung minultiply natin itong term na ito with the denominator, magka-cancel itong dalawa. Ang may iwan na lang is this. So, meron tayo dito 3s and 2s. Ano yan? 5s, no? S squared plus 5s. And then after that, 2 times 3 is 6. Okay, so meron na tayo ditong numerator expression. Tapos, pwede mo na i-ignore to. Hindi na yun important.
itong numerator, equal lang siya sa numerator nito. Diba? So, this is all equal to negative 3s. Pwede ko na gawin yung table setup na ginawa ko before. So, since we're starting at s squared, that's gonna be my highest power. Tapos ito, s1, tapos ito, s0. Yun. And then, since these are three variables, yun yung columns ko, A, B, and C. And then after that, may mga equal sign tayo dito. Alright. So, ano yung visualization na pinakita ko dito dati sa 133? Kung may ganito ka, literally, i-rotate mo lang siya ng paganon, no? Tapos kung ano yung coefficients nito, for example, coefficient 1, coefficient 7, coefficient 12, literally, ibabagsak mo lang yung column na yan dito, 1, 7, 12, no? As is lang. So, punta tayo dito. That's gonna be A, 7A, tapos 12A. Next, meron tayo dito B, starting from S squared So, basically, pag ganun yung pag-traversal mo. Meron ka ditong B, 6B, 8B, no? And then after that, yung C natin, kung dinisibit mo siya ng ganito, we have here C sa taas, meron ka ditong 5C na pag ganito, and then meron ka ditong 6C na pag ganyan. Now, for completion, I guess isama mo na rin itong mga plus sign na ito. I don't think they're too strict about that. Nung nag-exam ako before, hindi ko na sinama yung mga plus sign na yan kasi tinamad na ako. Pero, ayun, nakaka-full credit naman. Okay, so equal siya saan? Again, this is equal to your numerator, di ba? Ang numerator natin is ito. So, minus 3s. Saan siya pupunta? This is a power of 1, so dito ka titingin. Lalagay mo yung minus 3 dito. And then everything else, i-zero mo na lang kasi wala naman sila laman. So, kung gumamit ka ng quad solver sa calculator, so for the 991EX series, it is menu plus A. So, you can use this, no? Like literally, pa-plug and play mo lang talaga itong systems of three equations sa calculator na yun. Tapos siya na bahala mag-solve. So, 1110, 765 minus 3, and then 12, 8, 6, 0. So, nung nag-simultaneous solver ako, tatlong sagot kaagad nakuha ko. Yun talaga yung strength nitong method na to, no? Sobrang bilis makakuha ng coefficients. So, 3 minus 9, 6. It's a super brain-dead na approach. Okay, and when we already have this, A is equal to 3, B is minus 9, C is minus 6, pwede mo na i-update yung A, B, C natin dito, no? So, this is 3, this is minus 9, this is 6. Ito na yung pwede mo i-inverse transform. Mas madali na ito yung inverse transform, literally, no? So, literally, isusulat-sulat lang natin siya dito sa baba. So, let's start with this. I'm gonna lipat this here sa left side para mas madali, no? Meron tayo dito 1 over S plus 2. Meron tayo dito minus 9, 1 over S plus 3. Tapos meron tayo dito 6, 1 over S plus 4. Okay. Now, ano yung, paano natin to ini-inverse transform? Ito, gagawa lang dito na extra space. So, when we are doing the inverse transform, itong part na ito, pwede natin siya transform as e to the negative 2t. And then, i-multiply na lang natin yung coefficient na ito. So, ayun lang siya. Start muna tayo dito. YZS is equal to 3 e to the negative 2t. Yan yung first term natin dito. Now, meron tayo dito coefficient na minus 9. So, lipat mo na yun dyan. Tapos ito, magiging e to the negative 3t. Alright. Again, ang sanity check ko dito is always opposite signs. Kung plus to, dapat minus to. Kung plus to, minus to. Right? Now, if minus to, dapat plus to. Ganun lang siya. So, meron tayo ditong plus 6e to the negative 40. Now, ito na ba yung final answer natin for ZS? Alright. In Tripoli 147, we always need to multiply it back to the unit step time. Right? Just so that valid siya for causal signals. Right? Paano ko na rin nalaman na causal signal siya? Kasi, yung pinaka-input natin dito kanina, gumamit ng unit step. So, this is causal. So, kung ganun, unit step lang din ang gagamitin ko dito. This is gonna be, i-group the expression ko na lang siya, u of t, na ganyan. And then, kulang rin ito sa 1/7. They also want you to specify yung region of convergence, no? So, usually kasi, ang ROCs, pinispecify siya dun sa pinakasimula ng problem. Pero, ginagawa ko na lang siya habit. Lahat ng final answers ko, linalagay ko na din ng ROC. Ang ROC natin sa case na ito is, it is going to be the intersection ng lahat ng ROC. Or in layman's terms, in engineering, hanapin mo yung rightmost na exponential decay.
So, kung may number line ka dito, wait lang. Kung may number line ka dito, ito minus 4. Ito naman minus 3. Tapos ito naman minus 2. The rightmost for our causal signal is this one, si minus 2, di ba? Dito papasok yung region of convergence natin. So, pwede natin sabihin na yung real part natin or si sigma must be greater than negative 2. And then, pwede na natin to i-box as our answer for the zero state response. Ay, yun lang talaga siya. No? Okay, that is 1 down. This is zero state. We need to get zero input next. So, literally, kukunin lang natin itong term na to. Sige, ika-copy-paste ko na lang siya. Yan. Punta tayo dito sa baba. Let's now get yzi next. No? So, ito yun. This is our yzi term. And much like similar sa kanina, when you have this complicated na S expression, we always wanna decompose it, no? Kailangan we make it as simple as we can so that sobrang dali na lang siya sobrang madali na lang siya i-inverse transform mamaya. Alright. Pinakita na natin kanina na yung roots niya was, ito no, nagiging ganito lang siya, s minus 2, s minus 3. So, kung tinranspose mo lang yon, that's gonna give you s plus 2 and s plus 3. Yan. And again, since power of 1 lang ito, we're expecting one variable sa mga terms na ito. Alright, now, same idea. If this is my denominator, I'll call this d, I multiply everything by the denominator. And may makakancel ako na terms dito. So, kung ito s plus 2, tapos ito s plus 3. Sa isang case, kung minultiply ko to dito, matatanggal si s plus 2. Kung minultiply ko ito dito, matatanggal naman si s plus 3. At ang may iwan na lang dito is s plus 2. Or yung shortcut naman dito is, pwede mo siya i-visualize as cross-multiplying. No? Kapag dalawa lang sila. This is gonna be a cross-multiply s plus 3. Tapos ito, b cross-multiply s plus 2. Yun. Equal siya saan? It is always equal to your numerator. So, this is a numerator. I-equate mo siya sa numerator na to. So, bagsak mo lang siya dito. Minus 5s minus 18. Alright, so paano natin siya i-set up? Same idea. Kung kinuha mo yung function na ito, pwede mo lang siya i-rotate. And then, yun na yung column mo for your systems of equation, no? So, sige. Wait lang. This is gonna be ganyan. S1, S0. Tapos meron tayo dito two columns, A and B, kasi dalawa lang naman ang variable natin. Right? Kung ito, power of 1, power of 0, meron ka dito coefficient of 1. So, this is 1A, 3A. Now, dito naman, 1B, tapos ito, 2B dito. So, isang B dito, tapos isang 2B dito. Equal. And then, by decreasing powers, so kung pababa ito, dapat pa-right ito. We have here coefficient na minus 5, lagay mo siya dito. Coefficient na minus 18, lagay mo siya dito. And then, ayan, simultaneous solver na lang rin ito, no? So, menu A, again, kung same yung calculator na gamit mo sa akin. Tapos ito, 1, 1, minus 5. Ay, ito. 1, 1, minus 5, 3, 2, minus 18. So, dalawa yung mga kuha kong answers dito. Yung A and B ko, simultaneously siya nag-solve. Yung isa is minus 8, yung isa naman is 3. If may nakuha ka ng values dito, pwede mo na siya i-update dito, no? Ayan. So, effectively, yung A natin dito is gonna be minus 8, tapos yung isa naman, yung B natin magiging 3 lang, no? Okay, so, kunin lang natin ito. Well, actually, gusto ko iusog siya. Minus 8 dito, tapos 3 dito. Meron ka dito, minus 8, 1 over s plus 2. Tapos isa naman, plus 3, 1 over s plus 3. Right? So, ito yung gusto natin i-inverse Laplace. Yung yzi natin, equal siya sa constant na to, minus 8, tapos yung inverse transform nito. That is gonna be e to the negative 2t. Kung paulit-ulit mo siya nakikita, madali na siya i-memorize, no? Again, kung plus to, dapat minus to. Opposite sign siya palagi, kung ganito yung case natin. And then, yung coefficient na to, plus 3, tapos yung transform nito, e to the negative 3t. Right? Again, this is not your final answer palagi. You always want to multiply it back to unit step time. No, medyo similar lang siya sa 133. U of t. Ang nagbabago lang talaga dito is, specify na natin yung ROC sa 1/7. So, ano yung ROC natin dito?
Again, if it's a causal signal, the brain-dead approach is hanapin mo lang lahat ng exponentials na may t. So, dito meron tayo dito minus 3, tapos meron tayo dito minus 2. Hanapin mo yung rightmost na number, tapos ito yung region of convergence mo. You want it to be greater than, or nasa right side nito, greater than this one. So, this is real part, or si sigma, kung ma-undo ko lang siya na minus. The real part should be greater than minus 2. And then ito, pwede mo na siya i-box as your final answer. Yan. Okay. So, yan. Yun lang siya. Meron ka ditong zero state response na ito yung coefficients. So, 3 minus 9, 6. Then, sigma greater than negative 2. Tapos dito, sa YZI natin, minus 8, 3. Tapos sigma greater than negative 2. Okay, maybe some of you, yung mga loyal fans, maybe they found these answers to be uncannily familiar. Masyado siya malinis, no? Okay, actually, yung reason na familiar ito is, balik tayo dito. Itong item na to, fun facts, this is exactly the same item sa Unit 1 video ko. So basically, before, sinolve natin ito using the time domain na method, and it was extremely nakakapagod, no? So in the Laplace domain, it's a lot more easier relative dun sa first method, di ba? Literally, it's just you do this, no, expansion, tapos after that, mag-algebra ka lang. And then to get the zero state and zero input, it's a lot more obvious. Yung zero state mo, walang initial states. Yung zero input mo, wala yung input. And ganun lang siya. And then mag-inverse transform ka lang ng inverse transform mo lang silang dalawa separately, and that's your YZS and YZI. Ayan, so really important siya kasi, yun nga, tinetest talaga nila yung zero input and zero state sa exam. Mataas kasi yung level of application ng dalawang concepts na ito eh. Okay, bago tayo mag-proceed sa next item, may i-review lang ako dito na extra random stuff. Okay, I'm hoping na you guys still remember how to use the complex calculator. Right, we're gonna be using that. I'm gonna use an example dito. Sabihin natin S plus 2 plus J3. Okay? And then after that, what if minultiply ko siya sa kamukha niya, pero this time, in-negative ko lang to. So, minus J3 dito. Okay. Kung in-equal natin to, saan siya equal? I'm gonna create some extra space. So, itong part na ito, I'll call this A. Since number lang naman siya, wala naman siya S, I'll call it A. It's a complex number. Notice na yung dito, same lang naman yung real part, yung imaginary part lang yung nagbago. Nagbago lang siya na sign. Then that means pwede ko tawagin itong part na ito as just A conjugate. No? A conjugate lang siya. So, Aaron, bakit natin need ito? Pwede mo i-rewrite itong part na ito as just S plus A. S plus A. Yan. Tapos, itong right part natin dito, you can rewrite this as S plus A naught. Yan. Now, mas madali ito isipin mo, mas madali ito i-multiply. Instead of multiplying 3 terms by 3 terms, you're just multiplying 2 terms by 2 terms. So, it's just FOIL method, no? So, kung ginawa mo yung FOIL method dito, ito magiging S squared. Now, kung in-add mo ito, we have here A conjugate S, tapos ito AS. So, I'm gonna write it as A plus A conjugate factored in S, ganito. And then after that, yung last term na FOIL method natin is i-multiply natin itong dalawa. So that means this is gonna be A times A conjugate. Yon. Now, why is this important? It's gonna make it a lot easier sa mga next computations natin kapag marunong kayo gumamit ng ganito. Ano yung A plus A conjugate? Visualize natin siya. Meron tayo ditong ganito, tapos meron tayo ditong ganito. Kung in-add mo silang dalawa, itong 2 and 2, magiging 4 lang, di ba? Dahil positive to, tapos minus ito, magka-cancel lang itong dalawa. So effectively, yung summation nito is just simply 4. Right? And itong part na ito, alright, hindi siya kasing dali. Kailangan mo pa siya i-convert to phasor form, or recommend ko, punta ka na lang sa complex mode ng calculator mo. Tapos i-try mo siyang gawing 2 plus J3, multiply mo siya sa 2 minus J3. So, i-evaluate mo to sa complex calculator mo. Sasabayin ko na lang kayo.
2 times J3, tapos 2 minus J3. Okay, ang nakuha kong answer dito, malinis lang siya. 13. Right? So, isipin mo, yung ganitong terms, it just simplified to something like this. Ayan. So, now we have here a non-reducible quadratic. If you know how to do this next section is gonna be very helpful na sa'yo. No? Okay. Medyo evil yung item na to, no? Nagbigay lang sila ng pole 0 na plot, and the goal here is to get the transfer function. Alright. Wow. Okay, let's go about this one by one. Yes, nagbigay sila ng exam item na ganito, ganitong level last year. Very na mind block talaga ako dito sa part na to. Ayun. Baka minsan rin pala, pwede nila i-specify kung ano yung multiplicity ng mga problems na to. I-edit ko yung item on the spot. Multiplicity. Sabihin ko for this example, gawin ko na lang siya multiplicity 1. No? So, sinasabi lang nito, or sige, mamaya ko na siya ipapakita, is dumadami or umuunti lang yung terms na to. Right? Okay, so meron tayo dito pole 0 plot. How do we go about going with this? Sige, let's start muna with our transfer function. Hindi natin makukuha yung h of t kaagad. We actually have to use the s domain kasi meron tayo dito j omega axis, tapos meron tayo dito real axis. So, kukunin natin dito is h of s. So, ito yung starting point natin. Now, ito, yung pole 0 plot mo, it is not enough information to get a DC term. Right? Ang kaya lang niya mabigay sa iyo are your zeros and your poles. Medyo straightforward naman kung ano zeros dito, di ba? Yung mga mukhang zero. Yung pole naman is yung hindi zero. Yung mga x and poles sila. They will only give you your poles and zeros. Wala ka makukuha ang DC term dito. So, ang usual standard strategy dito, mag-assign ka muna ng random variable na k. And then, mamaya na natin siya isosolve. Okay? Next, let's get our zeros. Let's get our poles. So, start muna tayo dito. Sa poles na lang muna kasi sila yung mas madali. Ang poles natin, yung mga x, zero natin is yung mga mukhang zero. Yan. Yung first pole natin ito, yung nasa pinakagitna, dahil pole siya, lalagay mo siya sa baba. It evaluates to where? S is equal to sigma na 0, tapos j omega na 0. So, effectively, as is lang siya. Lagay mo lang siya dito. Walang shift, nothing fancy. S na siya. Now, Aaron, what does this multiplicity 1 mean? Okay. Sa exam, pwede nila sabihin multiplicity 2. That essentially means, itong term na to, erase mo lang siya to squared. No? Kung multiplicity 3, gawin mo siya s to the 3. Ganun lang yun. No? For this case, gawin lang muna natin siya madali. Gawin ko lang siya 1. Now, ano yung next poles na pwede natin makuha? We already have 1. So, let's go get the other 2 poles. No? Ito and ito. Paano natin siya evaluate? Just interpret the graph. Start muna tayo sa real part. We go 2 units to the left. So, this is gonna be minus 2. Right? So, s is equal to minus 2. And then after that, we go how many units down? 1, 2, 3, 4, 5. Or yun, minus 5. Tapos dahil nasa j omega axis tayo, maglagay ka ng isang j dito. Tapos gawin mo to 5. Yan. Okay, now dahil ganito siya, we wanna equate this equal to 0. So basically, ililipat mo lang to dito. We have here s plus 2, tas s plus j5. That's gonna be our first pole, no? So s plus 2 plus j5. Ayan siya. Right? Next. Ano naman yung next pole natin? Medyo, for the experts, baka alam na nila kaagad. Since, alam mo yun, nasa kabilang side lang naman siya, eco-complex conjugate man lang to. Pero let's do it one by one, no? Ayan. So, we have here 2 units to the left. So, minus 2. S is equal to minus 2. And then after that, 5 units up. So, meron tayo ditong plus 5. And dahil nasa j omega axis tayo, kailangan mo siya lagyan ng isang j, no? We want to equate this equal to 0. So, equal mo siya sa 0. Lipat mo to the left side. We have s plus 2 at s minus j5. And kaya yon sa mga experts nakita nila kaagad, complex conjugate lang siya. So, ito yung next pole natin. We have here s plus 2 minus j5. Again, the order doesn't really matter kung sino inuna mo kasi complex conjugate lang ito. Alam na natin na mamaya, it's just gonna simplify to something like this, no? Nawala pala yung 13 dito. No. Yan. Okay. Ano yung next na pwede natin makuha?
Nakuha na natin yung triples. 1, 2, 3 x's. We have here 3 sa denominator. Ayun, we have triples. Yan, good job. Ang next na nakukunin natin dito is yung mga zeros, no? So, dalawa yung zeros na ina-expect ko. And medyo mas madugo yung item natin dito kasi may decimals na siya. Pero sige, let's step by step natin siya. To get this zero, we go here, traverse tayo dito. At ang real value natin dito, nag-evaluate which is a negative 1.3. So, s is equal to negative, s is equal to negative 2.3. Ayan. Now, if I go up here, sinasabi niya na ang value ko dito is gonna be 4.3, no? Now, since nasa j omega axis tayo, we need to add plus j, and then after that, ang value na to, or magnitude na to, 4.3. Again, you equate it equal to 0. Then after that, i-transfer mo lang yung terms mo. So, 2.3 tapos minus j, 4.3. Nakuha naman yun, no? That's gonna be our first pole. Ibagsak mo siya dito sa, sorry, that's our first zero. Ibagsak mo siya dito. Since 0 to, edi sa 0 or sa taas mo siya ilalagay. Meron dito s plus 2.3 minus j, 4.3. Ayan. Okay. Again, complex conjugate na lang yung kabila for the experts. Pero kung medyo slow pa, 1 by 1. Go left, negative 2.3. So, s is equal to negative 2.3. Tapos, we're gonna go down, no? Going down, we have negative 4.3 in the j omega axis. So, minus j 4.3. Lipat-lipat, we have here s plus 2.3 plus j 4.3. So, yun. Pasok mo ito dito. So, that's gonna be s plus 2.3 plus j 4.3. So, may sanity check ba tayo dito? Kasi hindi ako sure. Ayun, again, sabi ko, complex conjugate lang siya. Kung isa minus, isa plus. Kung isa plus, isa minus. Now, can we simplify this? Yes, we can. Like literally, sinabi ko lang kanina. Kung meron kang complex conjugate na poles, you can just treat this as one variable. Or pwede mo siya i-store sa calculator like this. And then, ayun, just do the maths. Pwede mo itong i-add, tapos pwede mo ito i-multiply. So, sige, isa-isayin natin siya. I will call this one here, ay lang, mali yung kulay na ginamit ko. Okay, I'm gonna call this one A. Tapos I'm gonna call this one A conjugate. Okay, this one I'm gonna call B. Tapos I'm gonna call this one B conjugate. Ayan. So, equal lang to sa K, S plus A. Tapos ito, S plus A conjugate. Sobrang useful talaga ng CalcStar, no? I started abusing it recently rin. May S pa pala dito. Tapos ito, S plus B conjugate. Ayan. So, equal to saan? Equal siya sa K times, and ano ulit yung formula natin sa taas? Literally, ito lang siya. S squared, summation yung gitna, tapos multiplication yung dulo. So, literally, FOIL method lang siya. So, S squared plus A conjugate, S, tapos ito, multiply mo lang siya as A times A conjugate. Yan. So, yun yung taas natin. Or sige, tanggalin ko na itong parenthesis nito. Redundant lang siya. And then, ito sa baba, meron tayo dito S squared, tapos ito, B plus B conjugate, S, tapos ito, B times B conjugate. So, I'm just gonna leave this up to you sa calculator. Itong dalawa, ito, i-store mo to sa calculator, and then i-evaluate mo to, yung A tas A times conjugate. Yan. Yung dito, mas madali to. Ito yung mga parts na pwede may mental actually. A plus A conjugate, alam na natin kanina na magka-cancel lang ito, no? So, kung in-add mo tong dalawa, minus to, plus to, so that means mawawala to, mawawala to. So, may iwan lang dito is 2.3 times 2. So, that's gonna be equal to 4.6, no? Yan yung ilalagay mo dito sa taas. So, I'm just gonna start with that. S squared, tapos plus 4.6. Literally, summation lang siya ng real parts. Same lang yung idea dito sa B, actually. Itong part na ito at yung part na ito, kung in-add mo lang silang dalawa, magka-cancel lang ito, magka-cancel lang ito. So, may iwan lang dito is 2 plus 2, which is just 4. No? 2 plus 2 is equal to 4. So, basically, yan yung ilalagay ko dito sa baba. S squared tapos plus 4. Don't forget, may S pa to. And then after that, itong last part, ayan, i-complex calculate ko na lang to kasi ito yung part na hindi kaya mental. 2.3 minus 3 times 4.3. So, store ko siya as A. Right. And then after that, kung minultiply ko A ng A conjugate, ang makukuha ko dito is 23.78. So, literally clean number lang siya. Yan. And same idea lang rin dito.
And sa 2 plus j plus 5, I'm just gonna store it as b. And then after that, b times b conjugate. Right. So, ang nakuha kong answer dito is 29. Yan. Stored values will always save the day, no? Okay. Meron na tayo ditong ganitong expression. It's nice. It's nice to look at. Medyo familiar na siya sa atin. Pero there's still this unknown na k. No? Paano natin hahanapin yung k na ito? Yun. Again, sabi ko, this plot here, it's not enough to identify your DC term. So, ang usual na ginagawa natin or is-specify na problem is, ilalagay nila ito, final value theorem. So, sinasabi natin na kung nag-settle down na yung expression natin, yung lahat na Euler's na may decay, mawawala na sila. For example, sige, visualize natin. Pwede siya mag-settle down like this, no? It will approach a value na 4.1 as long as umabot ka na to around infinity or 5 time constant. Sige. And so, umabot ka na dito, di ba? 4.1 ang ma-approach niya na value in the time domain. Yan yung problema natin. Paano naman siya sa S domain? Ang equivalent concept natin dito is, i-discuss ko na siya dito, yung h natin of t, as t approaches infinity, mag-approach siya ng value, no? Okay, ang equivalence niya in the Laplace domain is, you multiply an extra s sa h of s natin. Okay, kailangan may extra s, sobrang important ito. And then yung s natin, i-approach mo siya to 0. Yun lang yun. Yun yung sister concept niya. So, let's just apply this theory doon. Meron tayo ditong 4.1, di ba? And meron tayo ditong h of s. Ito siya. So, what if yun yung gagawin natin? Multiply natin siya ng isang s. So, sige, gawin natin yun. S h of s natin is equal to s times k. Alright. And then next, kailangan lahat ng s natin, ipa-plugin na natin siya to 0, di ba? So, ito, maglagay ka ng 0 dito, 0, 0, ay mawawala sila. Ito rin. Di ba may isang term tayo dito? Dahil minultiply natin siya ng isang s, magka-cancel yung s na ito dito. Ito yun, ang may iwan na lang talaga dito is 0, 0, 0, 0. Mawawala to kasi minultiply natin siya ng s. Itong term na to at itong term na to. So, isulat ko siya like that. 0, 0, 23.78. Ito. Tapos ito, 0 plus 0 plus 29. And magka-cancel lang ito and ito. Alright. So, ano sinasabi ng final value theorem? Kung ano yung ina-approach nito, same lang siya sa ina-approach nito. And since yung sa infinity natin, nag-approach siya na 4.1, then that means yung sa Laplace domain natin, same lang yung i-approach niya. 4.1 rin to. So, that means this is gonna be equal to 4.1. Yan. Now, does this start looking familiar? Meron tayo ditong k times 23.78, 39, equal siya sa 4.1. So, literally, shift solve, no? Pwede shift solve or i-transpose mo na lang ito sa kabilang side. Ano yung makukuha nating answer dito? 4.1, 29, 23.78. Wait lang. 23.78 sa baba. Tapos, multiply ko siya ng 29. Okay. Clean number siya. Ang nakuha kong answer dito for k is equal to 5. Yan. So, dahil may 5 na tayo dito, pwede na natin i-update itong 5 na ito dito. And meron na tayong complete expression. You don't need to include s anymore. Balik ka na dun sa original natin na h of s lang. Yan. So, h of s to, literally, i-update na natin siya. Meron ka na ditong 5. Yan. So, meron ka ditong 5, tapos yung expression na to, s squared plus 4.6s, 23.78, s squared, 4s, tas 29. Yun. This is h of s. Now, next na pwede natin gawin dito, para mas madali siya i-partial fractions, i-distribute ko na lang yung 5 na ito. So, ayun. 5s squared. Ano nga ba yung 4.6 times 5? 23 siya. Okay. 23s, tapos 23.78 times 5. Ang makuha ko dito is 118.9. So, 118.9. And then sa baba, meron tayo ditong s squared, 4s, 29. Yan. So, meron na tayo ditong h of s expression na very familiar sa atin. Ito na yung part na pwede na natin siya i-inverse Laplace. Kasi there's no tricks, no? Walang naiwan na
complex conjugate poles, walang naiwan na DC term na hindi pa na-evaluate. It's pretty much slides example na. Okay, so kung galing tayo dito, nakakatamad to gawin. Okay, sige. Let's just do it. Itong part na ito, this is an irreducible quadratic, no? Kasi kanina galing siya complex conjugate poles. Literally, sinolve na nga natin, di ba? Complex conjugate poles siya, di ba? So, hindi mo na siya ma-reduce further. You can use the technique na may complex conjugate poles. I like to use the method na may compare coefficients kasi it's just faster for exam time, no? So, ayun. Equal siya saan? Equal siya sa expansion ng ganito, s. And so, pwede ko rin pala idagdag dito. Sabihin natin multiplicity 2 to. So, magkakaroon na squared dito, di ba? And lahat yan magkakascade, lahat sila may squared. That would mean, ang expansion ko dito, may isa pang s squared. But sa case na ito, since multiplicity 1, as is na to. Okay na yan. Okay, next. Meron pa tayo ditong second term, yung irreducible quadratic natin. As is ko lang siya ilalagay. Ayan. Now, since this is a power of 1, that would mean isa lang yung variable dito. I'm just gonna assign it as a. And since this is a power of 2, I'm expecting 2 vars, no? I'm just gonna call it B and C para madali. So, meron tayo dito B, S, tapos meron tayo ditong C. So, dapat yung S natin, nagde-decrease siya ng power. Start ka muna sa S, tapos dito magiging S0 siya. Ayan. So, power of 2, 2 variables. Power of 1, 1 variable. Okay? Everything seems sound, no? Okay, ano yung usual na ginagawa ko ulit dito? If I say this is my denominator, I multiply the entire equation by the denominator. So, I multiply this by D, multiply this by D, multiply this by D. So, mawawala to. Then, after that, meron ko pa ditong AD, tapos ito, D dito, D dito. So, ano yung mangyayari doon? If I multiply this by the denominator, ayan, magka-cancel yung S na to. Ang may iwan na lang is A times this expression. So, yun yung isusulat ko. Meron ko ditong A, tapos S squared, plus 4S plus 29. Next, paano naman yung B? Isi-skip ko na lang muna siya. Diretso ako C kasi mas madali si C. No. C. Ayan. Ano yung C natin? Diba, ito yung denominator natin. If I multiply this term by the denominator, so minultiply ko siya dito, makakancel ito, makakancel ito. Ang may iwan na lang dito is, nagmultiply ako ng S dito. Ayan. So, if nagmultiply ako ng S dito, yung C and S, magiging S to. Tapos yung S dito, magiging S squared. So, yun yung lalagay ko dito. S, tapos ito S squared. Sanity check dito is, since may extra S dito, this is just always one power up the other variable. Yan. Another way na pwede mo i-check, kung 2 terms lang siya, pwede mo lang siya i-cross multiply. Ito rin yan. Okay, mag-create ako dito na extra space. And let's now do my favorite part of inverse transform, the rotation. Literally, di ba? I mean, ang cool niya kasi tignan. I-rotate mo siya ng ganito, tapos meron ka na isang column ng variables, di ba? So, yun. Start tayo dito. Oops. Start tayo dito. Meron tayo ditong S squared, S1, S0. S squared siya kasi yun yung first power natin. Meron tayo ditong A, B, and C. Ganyan. And equal lang siya sa numerator natin, no? Okay. So, meron tayo ditong A, distribute natin, 4A, 29A. So, yun lang siya. A, 4A, 29A. Next, yung B natin, ito siya. So, BS squared, B dito. And yung C natin, nandito lang siya. So, lagay mo lang siya dito. So, power of 2 intersects here. Power of 1 intersects here. Yun. And everything else is just 0. So, iwanan ko lang siya ng ganito. Alright, equal siya saan? Again, kung kinancel out natin yung numerator, kasi it doesn't matter anymore, itong part na ito, yung numerator, equal lang siya sa numerator nito. And since we are in decreasing powers starting from 2, as this goes down, this goes to the right. We have here 5, 23, and 118.9. So, ayun. 5, 23, tapos 118.9. Yan. So, yan. Pwede na natin siya i-simultaneous solver. So, menu A ulit for my favorite calcu. 1105, 401, 23, 29, 00, 118.9. Okay. Ang nakuha ko dito ang answers are clean decimals. Hindi siya clean integer, pero clean decimal siya. So, it's not bad. A, B, C. Meron tayo dito ang 4.1. This is gonna be 0.9. Plus, this is gonna be 6.6. Yan.
Ayusin ko lang yung 4 dito. Ayan. Okay. So, since meron na tayo ditong 3 stuff, pwede na natin siya i-update dito, no? So, yung A natin, magiging 4.1 lang siya. Yung B natin, magiging 0.9. And yung C natin, magiging 6.6. Okay, so try natin siya putulin. Ito, since naka-single term lang siya, pwede ko siya putulin like this, no? Isang term na ganito, tapos isa pang term na ganito lang. So, I'll further write it down so that's a lot easier to see. Meron kang 4.1 over S. 4.1 over S. Tapos meron ka ditong 0.9. So, lalagay ko na lang siya dito sa gilid para mas madali. Tapos meron tayo ditong irreducible quadratic, di ba? Okay, ano yung first step na ginagawa natin kung irreducible? Ang ginagawa ko is, I'm trying to complete the square. So, ano nga ba yung magic number sa pag-complete na square natin? Yung favorite formula ko is b squared over 4a. So, essentially, kunin mo lang yung middle term, 4, square mo siya, tapos multiply mo siya ng 4 times the coefficient dito. Sa case na ito, it's 1. So, ang may iwan lang dito is 4. Okay, so Aaron, ano sinasabi nun? Basically, kung nag-add ako ng 4 dito at nag-subtract ako ng 4 dito, na-complete ko na yung square. So, meron ako dito s squared plus 4s plus 4. And then, meron ako ditong 29 minus 4, or that is just 25. Now, ito, square root mo lang to, that's gonna be s plus 2, and then squared to. Square root mo lang to, that's gonna be 5 squared. So, ito yung gagamitin ko sa denominator ko. Okay? S plus 2 squared, tapos ito 5 squared. S plus 2 squared, tapos ito 5 squared. Yan. And then, meron tayo ditong isa pang term, no? Si 6.6. So, ganito ko siya linalagay. Maglalagay ako dito ng gap, tapos maglalagay ako dito ng denominator na s plus 2 squared, s plus 5 squared. Ganito lang, no? So, in a nutshell, ito, assist lang siya, copy-paste. Ito, pinutol ko lang siya into 2 parts, which is ito at ito. Yan. Now, if I want to transform this into the cosine form, ang cosine, gusto niya may s siya sa taas. So, maglalagay lang ako din ng s, which is pretty much isang s na naiwan dito, no? Yung 0.9, katabi naman niya talaga si s. Nandiyan lang siya. And yung isang form naman, yung walang s, ito, wala siyang s, di ba? Ito naman, sine form ang gagamitin niya. Now, hindi mo pa ito pwede i-inverse Laplace. Kasi, ito, meron siyang s plus 2 na exponential decay. Kailangan pa niya ng isa pang s plus 2 dito sa taas. But if you do this, meron kang imbalance, di ba? So, ang ginagawa dito, kung mag-s plus 2 ka, i-subtract mo rin siya ng minus 2. This is valid. Now, paano mo siya puputulin? Sige, kung ginroup expression natin ito, yung 0.9, magdidistribute siya dito, tapos may magdidistribute din ng 0.9 dito. So, ano nga ba ang negative 2 times 0.9? This is negative 1.8, no? So, itong negative 1.8 sa left side, kung naglagay tayo ng s plus 2 dito, yung negative 1.2 dito sa left side, negative 1.8 pala, pwede na natin siya ilipat dito sa right side na ito. So, meron tayo dito binalance out na negative 1.8. Alright. Now, ano pa yung mga other stuff na nandito? Meron tayo ditong 6.6 galing dito. So, yung 6.6, plug in play mo na siya dito. Plus 6.6. Alright. Bawal mo rin ito i-inverse Laplace. Kulang pa rin siya. If yung sa sign natin, naghahanap siya ng frequency dito sa taas. Kung ito yung omega mo, or ito yung frequency mo, at 5 siya, kailangan may 5 ka dito sa taas. But if you do that, meron kang imbalance. Nag-multiply ka lang ng 5 eh. So, kailangan mo rin siya i-reduce by 5 or divide by 5 so that you can restore the balance, no? So, basically, meron ka ditong plus 5, tapos meron ka ditong negative 5. And so, yan effectively ang ginawa natin. Baka ibahin ko na lang rin yung kulay nito so that familiar tayo po ano yung mga changes na dinagdag ko. And so, recap natin siya. Itong 4.1, assist lang siya. Itong 0.9, pupunta siya dito. And ito yung ginawa nating balancing. Okay, distribute natin to. Tapos, kung minultiply mo to sa negative 2, negative 1.8 siya. Tapos, itong 6.6, assist lang siya dito. I-add mo siya dito. And, mag-multiply and divide tayo by 5 so that we can now do the inverse transforms. So, pagpunta natin dito, very close to the formulas na lang siya or close to the table. This is the inverse transform kapag over S lang siya, 4.1, it's a constant number. 4.1 na may u of t. Mamaya na natin isasama.
Meron tayo dito constant na 0.9. So, 0.9 ito. And then, ito. Kung ito yung delay natin, meron tayo dito e minus 2t. Okay, and since s yung nasa taas, tapos may s ka rin dito, this is gonna be cosine. Cosine. Ang frequency natin is this, yung naka-square root. So, that's gonna be 5t. Ganyan. Then after that, meron pa tayo ditong term dito. Alright, yung ganito, ikakalkyo ko na lang yan. Negative 1.8 plus 6.6 over 5. Ano yung answer natin dito? Ang nakuha ko dito is 0.96. So, sulat ko lang siya as 0.96. Itong part nito, 0.96 to. So, that means ito, 0.96 yan. Okay, and then itong part na ito, this is frequency sa taas, tas frequency squared sa baba. This is going to be the sine. Sine na may decay, delay. Yung delay niya is e to the negative 2t. And then meron tayo ditong sine na frequency of 5. So, 5 dito, tas t ito. Okay, again, hindi to yung final answer. Kailangan mo pa siya i-multiply to unit step, no? Actually, baka lilitan ko lang ito. No, hindi. Ayan. So, multiply mo siya ng u of t. Right? And then this is going to be yung h of t natin. Since h of s siya, at ngayon may mga time variables tayo dito, I can now call this my h of t. Yun. And then, ito pa ba yung final answer? Ang spinaspam ko to palagi. Every time na mayroon akong transform, tapos gumagamit ako ng causal na transform, linalagay ko na rin yung ROC niya. So, ano ulit yung ROC natin? It is the intersection of everything. Or, sa case natin dito, the rightmost na may e to the negative t something. Isa lang naman siya, or dalawa lang sila. E to the negative 2 and e to the negative 2. So, sa number line natin, ito lang siya. Right side niya is here. U of t is causal, so we're looking at the right side. If you want to be greater than here, edi yun. Sigma natin should be greater than negative 2. Ito na yung magiging ROC natin, and ito na yung h of t response natin. Wow, that is a pretty long item, no? It's, yeah, admittedly, very toxic siya. Masyado siya, madaming steps. And actually, kahit nga ganito isipin mo na pagbukas mo lang na exam, ito yung first question na makikita mo, di ba? Very mind-blowing siya. Personally, ako medyo na mind-block rin ako nung nakita ko siyang ganito. Pero, and just try to go at it one by one. Going by our definitions, this is an S-plane. So you can actually just equate it by S, na? S equals to some numbers dito. And then after that, magta-transpose ka lang so that you can get your poles and zeros. Yung zeros mo is yung symbol na mukhang zero. Medyo common sense lang naman, di ba? Tapos yung sa baba, yung mga poles mo is yung mga mukhang X. Yan, tapos sila, poles to. So, 3 yung poles, 3 dito. Then after that, you can use yung property na tinuro ko kanina. Ito. If you have complex conjugate numbers, you can just use this. Pampadali siya ng buhay, no? Summation lang yung gitnang term, tapos multiplication lang yung final term. And then, complex calculus saves today, hindi nasa-specify nito yung DC term natin. So, we use this one, and we also use final value theorem to identify itong DC term natin dito. Nalaman natin na 5 siya, tapos, ayun, from here, medyo standard partial fraction expansion na lang siya, di ba? Ayun, so, yung final answer natin dito, 4.1, 0.9, 0.96, RC sigma greater than negative 2. Again, yung RC natin dito is just ito, yung mga may exponential term dito. Alright, bago tayo mag-proceed sa next item dito, more theory discussion. Let's leave the S domain. Proceed na tayo sa frequency domain. Alright, ito yung part na may mga Fourier. Mag-review tayo ng high school math dito. The most useful tool na magagamit natin dito sa Fourier is going to be Euler's identity. Ito siya. EJ theta is equal to cosine theta. Tapos meron tayo dito plus J sin theta. Yan, ito siya. Now, ito yung backbone natin for our Fourier analysis. Pretty much ito yung identity na gagamitin natin every single time. And actually, for fun facts, ito rin yung ginagamit ng phasor analysis sa EEE 123. Maybe it's a bit hard to believe. Ito, magnitude 1 lang ito. So technically, equal lang ito sa 1 angle theta. So yung 1 dito, nandito,
Yung theta natin, nandito siya. Yan. Okay, is there ways na we can verify? Kasi parang baka mahirap siya i-memorize, no? Pwede mo siya i-verify like this. Pwede ka mag-test ng mga values. So, kung sinabi natin phasor value equivalent lang siya, let's try some examples. Kung 1 angle 0 degrees, 1 angle 45 degrees, tapos 1 angle 90 degrees. So, ano yung magiging answer niya? Kung nag-plug in ka ng 0 dito sa calculator, ang makukuha mo dito sa right side, cosine 0 is gonna be 1. Yung right side natin is just j times 0. Itong right side natin dito, kung linagay mo to na 45 degrees, then ito, magiging square root of 2 over 2. Ito, j square root of 2 over 2. So, square root 2 over 2. Tapos ito, plus j, square root of 2 over 2. Yeah. And then after that, itong sa 90 degrees natin dito, maglagay lang ng space dito. Kung pinlagay mo to ng 90 or 90 sa phasors dito, cosine 90 is just gonna be 0. Tapos, meron ka pa ditong j. Tapos ito, sine 90 is just 1. So, magiging 1 lang to. And, so, the math is kind of checking out, diba? Alright, so, bago tayo mag-derive ng next set of formulas na magagamit natin, I'm gonna give some extra visualization dito. Alright, so sabihin na, wait lang, babayin ko pa ito ng konti. Okay, let's say I have two angles like this. Meron tayo ditong angle theta pataas, tapos may isang angle theta pababa, no? And then meron tayo ditong adjacent side. This is gonna be cosine. Sabihin natin, cosine of negative theta. Alright, may napansin ba kayo dito? Itong adjacent side natin, right, ito lang yung interest natin sa cosine, si adjacent side. It doesn't matter kung negative or positive yung theta natin, it's still gonna be around the plus x, no? So sinasabi niya na negative or not, cosine negative theta is equal to cosine theta. Literally yun na yun. It's gonna be really useful mamaya. Then after that, mag-define tayo ng second na axis. If meron na ulit angles dito, yan, and sabihin natin meron tayo dito umakit by theta, same lang yung spacing nito nagbago lang is direction. Same space lang itong dalawa. Yung isa paakyat, yung isa pababa. Yan. And then sabihin natin sine negative theta ito. Okay? Ang sine, ang hinahanap lang niya is ito. No? Yan lang yan. Now notice kapag negative yung sign natin, starting from here, it's gonna go to the negative y. It's approaching minus y. Ito kasi approaching positive x. Ito yung approaching negative x. Wala naman umabot dito, no? Pero dito kasi, nung galing tayo dito, we're approaching the minus y value na. And kung galing naman tayo dito, we're approaching positive y. So ano sinasabi niya? Kung ano man yung masasolve mo dito, using the negative angle, it's just basically, i-multiply mo lang ito ng minus 1. So effectively, itong argument natin dito, equal lang siya sa minus sine theta. So effectively, kung may minus ka dito, pwede mo lang siya ilabas dito. And then ito na yun. Sa cosine, kung may minus siya or wala, ito lang yun. Cosine theta lang siya. Right? So ito yung gagamitin natin na basis. So bakit ko siya pinakita? What if kinombine na natin yung concepts, no? Kinombine ko to and ginamit ko itong properties na ito so that we can generate new formulas. So, start muna tayo dito. Sabihin natin, I will get e to the j theta as is. So, meron ako ditong e to the j theta. And what if inad ko siya sa isa pang expression? E to the j negative theta. So, effectively, ito yung ginagamit ko. Linagyan ko lang ito ng minus 1. So, ito na siya. Ano yung gagawin natin dito? Kapag ganito, gamitin natin yung expansion. So, meron tayo dito, minus theta dito, may minus theta dito, tapos may minus theta dito. And so, expand mo lang. Itong left part natin, cosine theta plus j sine theta lang yan. Itong right part natin, cosine negative theta. Tapos ito, plus j sine negative theta. So, lahat ng theta dito, in-update lang natin ng ganyan. Okay, we can use these properties dito so that we can simplify this. Itong negative theta, cosine theta lang siya, di ba? So, ito, cosine theta lang yan. Ibahin ko pala yung kulay. Gawin ko siyang black.
And then, itong right side natin dito, yung may sign negative theta, ito, pwede mo lang ilabas yung minus sign dito. So, effectively, ito, that's minus j sine theta. Yan. Okay. If inad natin itong dalawa, and if inad natin silang dalawa, like this, ano yung mga matatanggal? Itong j sine theta, mawawala to, at itong negative j sine theta, mawawala to. So, ano na lang naiwan? Ito, no? Equal siya saan? 2 cosine theta. Does it start looking familiar? Yes. Kung itong 2 na to, dinivide natin siya on both sides, linagay natin siya dito, we actually have our first really useful na formula. E to the j theta plus e to the j negative theta, or sige, yung mas familiar sa atin, negative dito, negative j theta over 2. Okay. Kung dinivide mo lang both sides by 2, you will get this expression. Ito yung first formula na magagamit natin, si cosine expanded in terms of just Eulers. No? Very useful ito kapag gumagamit tayo ng Fourier analysis. Kung kanina, nag-add tayo, let's try the other case naman. What if sinubtract natin siya? No? So, sige, gawin natin yan. E to the j theta, tas mag-subtract tayo ng e to the negative j theta na ganito. So, equal natin siya saan? Meron tayo ditong, itong purple part, cosine theta, assist lang siya, no? Cosine theta plus j sine theta. Yun yung formula natin sa pinakasimula. Ito, no? Yun lang yan. Si phasor expansion. And then, i-add natin siya, or sorry, i-subtract natin siya dito. So, meron tayo ditong minus cosine theta, ay cosine negative theta. So, meron tayo ditong minus j sine negative theta. I guess para clear, gawin ko na lang siyang ganito. Negative theta na ganyan. Okay? Alright, so ano sinabi natin kanina? Lahat ng cosine theta and negative theta, same lang silang dalawa. So, ito. Lahat ng, ito. Tapos ito, kung may minus ka dito, yung minus lalabas lang siya. So, effectively, itong part na ito, cosine theta lang ito. Itong part na ito, negative of a negative j sine theta. Ayan. So, does it start looking familiar? Pwede natin i-subtract ito. Since opposite signs lang sila, matatanggal itong dalawa. Equal siya saan? Equal siya sa j sine theta plus j sine theta. Kasi double negative. So, meron ka ditong j2 sine theta. And so, familiar na siya. Kung nag-divide tayo ng j2 on both sides, we actually get our next equation. No? Sine theta is equal to e j theta minus e negative j theta. So, ito. Tapos, yun, dinivide natin siya by j2. So, meron tayo ditong j2 dito. Alright, this is your next most useful equation sa Fourier. The expansion of sine theta into just e j theta na ganito lang. I guess para lang mas clear sa mga note readers, gawin ko na lang ito negative theta na ganito. Alright, so for recap, ito yung pinaka-bedrock natin. I hope na you do not forget this kasi ito yung basis mo na pang-derive kapag nakalimutan mo na yung formulas sa baba. Kasi after nakuha mo to, remember mo lang, cosine na minus theta, same lang siya dito. Sine na minus theta, same lang siya sa dito. And then, you can just derive everything from the spot, no? Kung in-add mo silang dalawa at nag-swap ka ng terms, you get this one. Kung sinubtract mo yung dalawa, so positive theta minus negative, edi, ayun, makakancel naman to. And then, ayun, may iwan na lang dito is over j2. So, yung isa, meron siyang real number lang. Tapos, yung isa naman, negative lang. Yung isa naman ay imaginary. So, ito real, ito imaginary. Tapos, ito plus, ito minus. Yan yung mga sanity check mo. No? Alright. Bago tayo mag-proceed sa next example, quick discussion na lang. Kung ito pang Fourier analysis, itong mga expansion na may Eulers, try naman natin Fourier transform. Fourier transform, medyo similar lang siya sa itsura ng Laplace. Kunin mo lang yung integral from the leftmost part, or usually negative infinity, tas rightmost part, infinity. Ang unilateral transform, ginagawa natin bounds to zero lang. No?
Or pwede rin naman real numbers na 2 or 3. Depende siya sa problem. Pero sige, yung general definition, negative infinity to infinity, kunin mo yung signal in the time domain na x, i-multiply mo siya sa negative j omega t dt. Literally, it's similar to Laplace, pero hindi siya s. Yung s mo, ginawa mo lang siya j omega, no? So, instead of Laplace transform, you call this your Fourier transform. Tapos ito, x functions of frequency. Ayan na siya. Ito yung mga gamit mo for Fourier transform level na problems. Okay. Proceed na tayo dito sa first Fourier problem natin. Meron tayo ditong sinusoidal, cosine, and cosine. So, ang pinapahanap lang dito is CK. And meron tayo ditong sketch the magnitude and the phase spectra. So, ano nga ba yung mga yan? Sa slides ng EEE 147, ang ginamit ni Sir Ranz na example was real, tapos imaginary spectra. And then, ang mga ginamit rin niya is mas madali na parang ginamit lang niya is 100 dito, tapos gumamit siya ng parang 200, tapos 400. Yun yung sa example niya. No? Mas madali hanapin yung fundamental frequency kung ganun. So, inisip ko, what if I used Sir Neil's level example naman? Paano natin kukunin yung greatest common denominator kung ganito? No? Lahat sila ay naka-fractional na. So, hindi mo, wag tayo ma-mind block. Let's go back to our basics. Sige, ano yung mga denominators natin? Ang idea ng fundamental frequency, sige, sa example ni Sir Ranz, 100, 200, and 400, yung fundamental frequency is the lowest number or yung smallest one. Kasi, you can multiply this by 2, you can get this. You can multiply this by 4, you can get this. That's the idea of the fundamental frequency. Hanapin mo yung smallest number na pwede mo i-multiply so that you can get everything else. Dito naman, it's gonna change a bit. The idea is the same. What's the smallest number from these three na pwede mo i-multiply so that you can multiply it by some number and you can get the other numbers rin. No? How do you get GCD using this or greatest common denominator? Sige, start muna dito sa mga denominators natin. We have 35, 15, and 35. So, isulat natin yan. Ang mga denoms natin are 35 and 15. Ano yung factors nila? Factors nito are 5 times 7, no? Ang factors naman nito is 5 times 3. Okay. So that means you don't need to multiply 5 times 7 and 5 times 3. You just need to select one factor each. I'm gonna choose 1, 5, 3, and 7. I-multiply ko itong tatlo. So basically, 5 times 7 times 3. 5 times 7 times 3 equal siya saan? No, 5 times 7 times 3 equal siya sa 105. No? And itong 105, I can now define this as my T0. Okay. And ano yung F0 or yung fundamental frequency natin, reciprocal lang siya nito. So pretty much, kung may frequency tayo na ganito, equal ito sa 2 pi F0, no? May F0 dito. Or, diretso mo na lang. Itong T0 na ito, reciprocate mo na siya. So, gawin mo siya 1 over T0 na ganito. This is equal to 2 pi 105. Bagsak mo lang siya dito. Okay, so meron na tayo dito fundamental frequency. Ang sinasabi nito, this exists in all of this. Alright, how so? I'm gonna do some really cursed math dito. I'm gonna isolate pi. Kasi ito yung pinakamadaling method na nakita ko for this example. 105 to the sigma t. So literally, tinranspose ko lang to. Ito, in-isolate ko si pi. Linagay ko to sa taas, linagay ko to sa baba. Ito siya, no? 105 over 2, tas omega naught. So, Aaron, what's the reason na ginawa ko to? May pi ka dito, may pi ka dito, may pi ka dito. Literally, itong part na ito, pwede ko lang siya ikabit dito. Pwede ko siya ikabit dito. Pwede ko siya ikabit dito. Yan. So, ano yung makakuha natin? Meron tayo ditong 4 over 35. Ito tayo simula. 4 over 35. Multiply natin siya na fundamental frequency natin, or si pi. 105 times 105 over 2 times ito. So, ano yung ma-evaluate nito sa calculator? 4 over 35 times 105 over 2. Ang nakuha ko dito is 6. So, this is just gonna be 6 omega naught.
or 6 the fundamental frequency. Next, paano naman ito si 2 over 15? Yung 2 over 15 natin dito, sige, baguhin nga natin yung kulay. I'm gonna choose purple na lang. Ayan. So, ito, gagawin natin siya purple. Hindi naman yung purple. Okay. Now, kinuha natin ito, tapos itong pi na to, palitan mo na siya nito. So, 105 over 2 times omega naught. So, ano yung makukuha nating answer dito? This is gonna be 2 over 15 equal siya sa 7. Parang kilala ko na kung sino yung nag-design na item na to. Okay, so meron na tayo ditong 2 frequencies. We just need to get the third one. Si 6 pi over 35. Yan. So 6 over 35. Yung pi, palitan mo na siya ng ito, 105 over 2 omega naught. So this is gonna be equal to saan? 6 over 35. Equal siya sa 9. 9 omega naught. Lagyan natin ng naught para di siya mukhang ohms. Okay, so meron na tayo dito 3 parts, no? 6 omega naught, 7 omega naught, 9 omega naught. Yan. Aren, paano naman kapag walang pi dito? So, ano gagawin ko? Kung walang pi, one number exists everywhere. Si 1. Lagay mo yung pi dito. So, pretty much, ayan siya. Sabihin natin sa ganito, walang pi dito, no? Pwede mo i-plug in siya as 105 over 2 pi. Tapos ipa-plugin mo siya dito, plugin mo siya dito, plugin mo siya dito. You can also do that dun sa example ni Sir Rans. Okay, so sa case natin, pi, mas madali siya kung ganito na lang. Yan. Next. Kung meron na tayong ganito, ano sinasabi niya, Aaron? Itong part na ito, pwede mo na siya palitan ng 6 knot lang. Itong part na ito, palitan mo na siya dito. Tapos itong 9 knot, pwede mo na siya ilagay dito sa part na ito. No? So effectively, we have here 3 terms. Tamag na next page ako dito. Meron ka ditong x is equal to 13 plus 2 sine. Okay. Itong part na ito, yung 4 pi over 35, gawin na natin siya 6 omega. 6 omega naught t. Okay? Ano pa yung next? Meron ka ditong 4 cosine, 4 cosine, tapos itong weird number dito. Sige. 4 cosine. Itong 2 pi na ito, naging 7 omega naught na lang siya, di ba? Magiging t ito. And then after that, may add pa tayo na isa pa. Ay, may kulang. Carelessness. Okay. Ito, may 45 degrees ka dito. So, dapat may phase shift ka rin dito na 45 degrees. And so, wag tayo masyado magmadali. 45 degrees, yan. Sulat ko lang na maayos. Okay. Then after that, meron tayo ditong 5 cosine 6 pi t. So, lalagay lang natin siya dito. Palitan lang natin siya ng 9 pi. So, 5 cosine. Tapos ito, 9 omega naught t. Alright, so now we have here these terms, no? So, bakit natin ito ginawa? Linisin ko lang. Meron tayo ditong sine. Meron tayo ditong cosine. Meron tayo ditong cosine. Ano sa tingin niyo yung next step? Every time you have a sinusoidal function, you can always expand it into, yes, their Euler's form. So, itong cosine, magiging ganito siya. Yung e j theta plus, tas may 2 sa baba. Yung sine naman, magiging ganito siya. May minus dito sa gitna, tas may j over 2 dito. You literally apply it here. Yung mga sines, gawin mo siyang ganon. Yung mga cosines, gawin mo siyang ganon. So, mukhang madugo yung magiging proseso natin dito. Pero sige, isa-isayin natin siya. Meron tayo ditong 2. Ito, meron tayo ditong, sige, i-underline ko na dito. Orange, to, tapos ito, blue. Okay. Ano yung expansion ng sine? Ang sine natin is e to the j something 6 omega naught t. Tapos kung sine siya, minus yung gitna, e to the negative j 6 omega naught t. And then after that, magdi-divide ka pa by, 2 lang or j2? Okay. Answer, j2. Yan. Kapag sine, j2 siya. Okay, next. Paano naman yung sa next term natin? Same idea. Ang cosine, pwede natin siya i-expand. Or actually, baka maglalagay ako dito na extra space kasi mukhang mahaba yung sagot dito. Right. How to expand the cosine? Meron tayo ditong e to the j
7 omega naught t. And then meron pa tayo ditong plus 45. So ano gagawin natin dito? Sabihin natin meron tayo e to the a na lang. A tapos plus 45. Equal siya saan? E to the a times e to the 45. No? So kung may j ka dito, sabihin natin may j ka dito, then mag-a-apply lang rin yung j dito. No? Yan. So ganun lang. Dahil may 45 degrees ka dito, sama ko na lang din yan. 45, let's factor it in. EJ 7 omega naught, e to the j 45 degrees. Okay? Next, dahil cosine siya, plus yung gitna natin. Right? Sige, sanity check. Para sure tayo. Cosine plus, sine minus. Cosine 2 lang, sine j2. Right? So, dito, e to the j negative 7 omega naught t. Then after that, same idea dito. Dahil may 45 degrees ka dito, lalagay mo lang siya dito. I-multiply mo lang siya ng e to the negative j 45 degrees. Kung maayos lang yung 4 ko. Ayan. Alright, if hindi tayo sure, verify natin. Kung meron tayong e to the j 7 omega naught, tapos may negative dito, tapos may negative dito, ayan, itong negative 45, pwede siya mag-split as negative 45 dito. Ayan, tama naman, no? The math is sound din. Ito na ba yun? Kulang pa, di ba? Kapag cosine, we need to divide it by some number. Hindi siya j2. j2 is for sine. Divide mo lang siya ng 2 kapag cosine. Then after that, ang final term natin dito is ito, si 5. Meron tayo ditong, ano yung Euler's expansion nito? Cosine siya, di ba? So we're going to use e to the j, frequency natin ng 9, omega naught t. Then after that, cosine siya, di ba? So plus yung gitna. Then after that, e negative j 9 omega naught t. Ito na yun. Kulang pa to. Plus yung gitna, divided by 2, that's gonna be your cosine expansion. Okay. Tapos kung sine naman, minus j2. Inuulit-ulit ko siya so that hindi natin siya mamali sa mismong exam, di ba? Alright. So kung may ganito ka na, paano natin kukunin si CK? Alright, paano natin kukunin yung mga magnitude and phases natin? Let's start with our solution here. Sabihin natin may CK ka. Ba't ang pangit talaga ng pen ko kapag ganitong oras? CK. Yan. What is C naught? C naught is our DC term. Ito siya. Pretty much. Siya lang yung walang cosine, siya yung walang sine. So, tawag sa kanya 0 kasi 0 frequency siya. May sense naman, no? E to the 0 is just 1. So, ayun lang. Okay, ano yung mga pwede natin makuha dito? Meron kang C naught, equal lang siya dito, equal siya sa 13. Ano yung angle niya? Since wala naman siyang angle, it's just completely real, pwede mo rin isipin na 13 plus J0 siya, which is also the same as 13 with an angle of 0. So that means ang angle nito is 0 degrees. Alright, so we have one term down. We still have these guys to go. Wow, ang dami. Okay, start muna tayo with the leftmost. So kung may number line tayo dito, meron tayo dito negative 6, meron tayo dito minus 7, meron tayo dito minus 9. So, I guess let's go, sige, it doesn't really matter kung saan tayo magsisimula, no? I'll just choose negative 6 kasi I feel like it. Kung maayos lang yung pagsulat ko ng 6. C to the minus 6, equal siya saan? Itong 2 over 2, magka-cancel out. So, meron ka ditong 1 over j. So, 1 over j na lang to. And then after that, kung dinisibit mo siya dito, you will have here yung sa frequency natin na minus 6, meron ka ditong 1 over j multiplied to negative 1. So, ano ito? Negative 1 over j, no? Sa calculator, kung tinry natin to sa complex mode, negative 1 over j is equal to j lang. Kung yung j, kinonvert natin siya into polar form, equal siya sa 1 angle 90 degrees. Right? So, yun yung ilalagay ko dito. We have here, negative 1 over j, equal lang siya sa 1 over 90 degrees. Yan. Paano naman si C6? Si C6, ito yung frequency natin na 6, coefficient 6, yung walang negative. Same idea lang, no? 1 over j na lang to. Kung dinisibit natin to, that's 1 over j. Kung tinype natin to sa calculator,
This is negative j. And then kung kinonvert natin siya sa calculator into phasor form, 1 angle minus 90 degrees. So, yun yung ilalagay natin dito. C6 is equal to 1 minus 90 degrees. 1 angle minus 90 degrees. Yan. We now have 1, 2, 3 terms. We still have 4 to go. Sige. Daanan natin isa-isa. Paano naman C7 na frequency? Ito yung medyo tricky, no? Okay. Itong 4 over 2, that's just 2, no? Kung dinisibit natin siya dito, we have here 2 sa left side, 2 sa right side. So, we can already see na yung magnitude natin dito, it's just gonna be 2 lang. So, medyo straightforward lang siya. C to the negative 7 is just gonna be 2. Ano yung angle niya daw? Okay, kung 2 siya dito, tapos 2 rin siya dito, paano yung angle? Ito yung shortcut. Kung meron ka nakitang separate dito, kaya nga sineparate ko siya as is, ginawa ko siyang e to the j45 dito. Ignore mo yung j, positive or negative 45. Positive 45 siya, di ba? Ito yung angle mo. Yan yung ilalagay mo dito sa angle ni C minus 7. Ay, hindi, wait lang. Ano yung tinutukoy ko? Wait lang. Yung, it doesn't matter, pero sige. Yung 2 natin, nandito siya. Ito pala si minus 7. No? Ang magnitude natin is 2. Ang angle natin dito is negative 45. Okay, so medyo naging careless ako. Make sure na sundin nyo kung sino yung tamang pinaplugin mo na number, Since, wait lang, ulitin ko para clear tayo. Kung dinisibit ko to, meron ka ditong 2, meron ka ditong 2. Ayan. Itong 2 na to, at ito, negative 7 ito. Yung negative 7 mo na S nandito, ang magnitude mo is 2. Ang angle mo dito is plus or minus 45. Tanggalin mo yung J, minus 45 lang na iwan. Yan yung papasok dito. Okay? So, sana sa same page na tayo dito. Okay, and if kukunin naman natin is yung C sa coefficient 7, yung 7 natin is nandito, di ba? 2 to, distribute mo siya dito. Meron ka dito 2. Itong 7 na to, ito siya. At ano yung angle niya? Kung tinanggal mo yung J, may iwan lang dito is plus or minus 45. Plus 45 lang, di ba? So, ang magiging magnitude mo dito is 2. Ang magiging angle mo dito is 45 degrees na positive. So, sulat mo lang siya ng ganun. Meron ka ditong 2. Meron ka ditong negative 45 degrees lang na as is. Kasi positive siya. Alright. We now have 2 terms down. We just need 1 more to go. Oh my God. Okay. Itong 5 over 2, ano yun sa calculator? 2.5 yun, di ba? So, i-distribute natin yung 2.5 dito. So, may 2.5 ka dito at may 2.5 ka dito. So, it doesn't matter kung nasa negative 9 yung frequency natin or nasa positive 9, ang magnitude natin is gonna be 2.5. So, sulat na lang natin siya as that. C at minus 9 is equal to 2.5. Same rin dito, no? C at 9, kung dinisibit natin siya, 2.5 dito, 2.5 dito. Sa negative 9, ito siya. Ang frequency nito, ito siya, 2.5. Ay, tama dapat yung kulay. 2.5. At ang angle natin dito, ano to? Meron ba tayong nakuha ang angle dito? Wala tayong J. So, wala tayong na-generate na 90. Wala rin tayong ganito, yung may phase shift na 45. It's literally a very bare bones cosine. So, kung ito lang nakikita mo at wala ka nakikitang ibang dinagdag, ang angle mo dito, 0 degrees lang. So, pwede mo na ito i-set as 0 degrees and 0 degrees. Same idea dito. Walang e to the 45 degrees or anything. Literally, as is lang siya, bare bones lang siya. Ito na yun. So, yung angle nito is 0, angle nito is 0. Okay, so, ano sanity check natin? Check mo yung number of terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, that means you should expect 7 coefficients. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you see 7 coefficients, you are cooking. And sinabi natin na ito yung coefficients of K natin, di ba? Ayan, natapos na natin yung first part. Nakuha na natin yung CK. This is the hardest part here. Everything else is just interpretation. Ayan. So, meron na tayo ditong CK. Ito na yung magiging basis natin for our magnitude response and phase response. Kasi literally, ito yung magnitudes mo. Tapos ito yung mga phases mo. Di ba? Literally, plotting-plotting na lang siya. So, yun yung gagawin natin dito. Ay, wait lang. Next page na pa ako. Hindi pa.
Medyo nasasabog na pala ako kapag mga ganitong oras. Okay. 13. Okay. So, ang ina-ask dito was magnitude and phase response. Ayun. Sa slide Slice runs, ginamit niya is real and imaginary spectra. So, kung ganun, convert mo ito into the rectangular form na may real tas may imaginary part. Pero since yun nga, magnitude and phase spectra ito, ang gagamitin ko is ito. Yun yung mga ipa-plot ko. Magnitudes and phases. Kaya ito yung form na ginamit ko. Polar form. Start muna tayo with si magnitude response. So, I'm gonna have a graph here. Lalakihan ko na lang yung width niya. Ibababa ko pa ng onti. Yun. Baka pwede ko naman ito ibaba ng onti para lang mas malapit sa screen natin. Okay. So, kung nandito tayo, ang magnitude natin for CK, siya. Wait, ano yung color na ginamit ko dito? Okay, purple. CK magnitude. Yun. Let's start with the easy ones. Itong si 13 angle na ito, gawin ko na lang siyang green. Saan siya? At frequency 0. Literally, ito yon, no? So, meron ka ditong K. Sinabi natin 0 siya. So, i-zero out mo lang si K. Nandito si 0K, di ba? So, literally, ito yon. Ang magnitude niya is 13. Yon. So, we are done with this one. Next, ano yung next plots natin? At minus 6 and 6. So, saan sila sa number line? Ito sila, no? Minus 6 and 6. So, susulat na natin siya. Ito. 6 minus 6. Symmetrical ba? Parang hindi. Ayan. Ang magnitude nito is 1. Ang magnitude nito is 1. So, that means, ito, akit siya dito, magiging 1 to. Akit to dito, magiging 1 to. Yan. So, 1, 1, 1, 1. Next. Ano magnitude nito? 2, di ba? At negative 7 and 7, so punta ka lang dito and punta ka lang dito. Meron ka ditong minus 7, meron ka ditong 7. Itong part dito, akit ka lang, gawin mo siyang 2. 2 to, no? Tapos ito, same rin, 2 to. Ito babagsak dito, ito babagsak dito. Magiging 2 ito. Yan. Alright, and then ang final number natin dito is 2.5. Yung isang 2.5 sa minus 9, so dito siya. Yung isa naman sa positive 9. Ito, lagay ko lang dito. Minus 9, tapos ito, 9. Okay. Ang magnitude natin dito, positive 2.5. Ito, positive 2.5. Hindi siya to scale. I admit, hindi siya to scale. But I think the process makes sense naman, di ba? Ayan. Okay, so kung ito na yung spectra natin for magnitude, pwede na natin siya i-box. So, ba yan ang pangit pag box ko? Ito. Ayan. Okay, so lahat ng values natin dito are positive. May sense ba yun? I mean, magnitude cannot be negative naman, di ba? Like, realistically. Kung magiging negative siya, yung angle naman yung mag-adjust. So, essentially, lahat sila are positive na magnitudes. So, ito siya. 1, 2, 2.5 na pag ganon. Tapos itong 1, 2, 2.5 pag ganon siya. Yung isang 13 natin, nandito siya sa part nito. Yan na yung magnitude spectra natin. Now, paano naman si phase spectra? Ito naman yung mga ipaplot natin. So, we're gonna create another axis dito. Start tayo with this length here. And then, in terms of K rin siya ulit. Since may nakita ko na may mga negative signs tayo dito, and maglalagay na ako dito ng negative space. This is angle CK. Alright, so paano natin siya gagawin? Sige, ibagsak na rin natin dito lahat ng mga numbers natin. So, meron tayo dito minus 9, negative 7, negative 6. Ito naman, 6 to, 7 to, tapos ito 9 to. Baka ilalagay ko lang pala itong 6 mas malapit sa 7. Nakakainis talaga marinig yung word na yun this late at night. Okay. Meron tayo ditong angle of, okay, sige, ito, angle 0, ito yung pinakamadali. So, plot na lang natin siya dito.
1. Okay, done na tayo dun sa DC term. Next, meron tayo ditong 90 degrees and negative 90 degrees. So, sa left side, si minus 6 magiging 90. Sa right side naman, magiging negative 90. Yan. So, let's do that. We have here 90 degrees. Pag ganun, 90 degrees to. Tapos, dito naman, babagsak siya, no? No ba yan? Ba't nag-erase? Ayan, negative 90 degrees. Okay, so we are done with this. 90 sa left side, minus 90 sa right side. Kasi 6 to, tapos ito negative 6. For negative 7 and 7, meron tayo dito minus 45. So, minus 45 siya dito. Tapos ito naman, 45 degrees siya dito. So, pataas si isa, isa naman pababa. Again, that's for 7 dito, tapos ito minus 7. So, meron tayo dito negative 45. Negative 45 degrees. Tapos, yung sa taas naman, or yung sa right side, paakit naman. Ito ay 45 degrees na pag ganun. Yun. Final na i-graph natin, madali naman pala, 0 degrees. So, yung sa negative 9 natin, 0 degrees. Yung sa positive 9 natin, 0 degrees. So, ito magiging 0 degrees. Tapos itong part dito magiging 0 degrees. Alright, so pretty much, yun na yun. For double checking, again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terms. We have here 7 angles. We expect 7 angles dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The sanity check is holding, so that means pwede na natin siya i-box. Ito na yung magiging phase spectrum natin. Lang, kung mababox ko na siya na maayos. Yun. So, ito siya. Magnitude and phase spectra is magnitude lang. Tapos ito phase lang. Yung phases pwede naman mag-negative. Yung magnitude, bawal. Alright, again, yung sa particirans, real and imaginary spectra yung ginawa niya. So, ito, magiging real part. Tapos ito naman, imaginary part. Pwede mag-positive and negative yung real part ang sa pagkakalala ko. Pero the concept is the same lang naman. Dalawa yung i-graph mo if you see a bunch of sines and cosines being added like this. No? Alright, so ano yung recap natin dito? Paano kinukuha ang GCD? GCD is essentially, or yung sa fundamental frequency natin, it is the smallest number na pwede mo gamitin na common sa kanilang lahat. Tapos ang gagawin na lang natin is we just multiply it by that smallest number, no? And then from there, dun mo na, ito kasi, kung may frequency ka, sila kasi magiging access mo. So, kaya sobrang important makuha mo yung fundamental frequency, di ba? At then ayun, kung galing ka dito, gagamit ka ng Euler's expansion. Yun yung may, ito. Kung nakalimutan mo, start ka dito, derive mo siya. Cosine theta expands to this, plus, tas over 2. Sine theta expands to this, minus, tas j over 2. No? And then, ayan, ito na siya. Tapos kung rectangular mode, convert mo to polar mode, and then meron ka na ditong phase, magnitude, and phase. So yung magnitudes natin pumunta sa graph na to, tapos yung phases natin pumunta siya sa graph na to. Ayun lang naman. Okay, so yung sa next example natin dito, gagamit siya ng Fourier transform. So balikan na lang natin. Ano nga ba ang definition natin ng Fourier? Ito siya, no? Literally, yung negative s, ginawa lang natin siyang j omega. J omega na lang. Again, kapag Fourier transform, walang tinat dito Baka kasi iniisip nyo is ibang equation. That is for analysis or yung Fourier series. Ito, kung transform lang, assist na to. No, wala siyang 1 over t naught or anything. Sige. Final item natin dito, get the Fourier transform of x of t. Ito yung x of t natin, no? Alright, so paano natin siya sisimulan? Ano nga ba yung rise over run natin sa item na ito? Meron ka ditong rise of 1 at ang run natin is 6. So, sulat nga natin yun. Rise over run natin. Equal siya sa 1 over 6. Okay, so kung galing ka dito, pwede mo na siya gawing slope. Yun yung slope natin. All lines can be represented by the expression y is equal to mx plus b. No? Mga high school math review. Ang m natin is, ito. Kung magsisimula tayo dito sa right side lang, then negative siya kasi pababa.
So that's gonna be negative 1 over 6x, or sa case natin, time yung independent natin. Tapos, add mo na lang siya ng b natin, which is ito, plus 1. Yan. Kung kinuha natin yung derivative nito, meron tayo ditong y dot is equal to negative 1 over 6. So, ito siya. And, okay, bakit ko pinagamit yung ganito? Hindi ba pwede na lang natin kunin yung Fourier transform ng ganito diretsyo? Pwede naman siguro. Sige, sabihin natin, ito siya, no? Ito yung function na gusto natin i-graph, si x of t. And then, kung kinapit mo siya sa loob ng integral, meron kang negative infinity to infinity. So, meron ka ditong e to the negative j omega naught t. Okay, ano yung issue dito? Kung dinistribute mo to, at some point, meron ka ditong t e to the negative something something t. Ano to? Integration by parts. So, medyo matagal siya sa solution kapag actual exam na. So, may gagawin ako na trick dito. Kukunin ko yung derivative nito, so magiging ganito siya. Tapos mamaya, i-integrate ko na lang siya. Mas madali yung ganun kasi dito, tinanggal na natin yung t, hindi na tayo mag-i-integration by parts. Normal use of na lang ang gagawin natin. I guess for extra visualization, hindi naman siya required, pero gagawin ko na lang. Sa case natin dito, yung slope natin dito is minus 1 over 6. Dito naman, ang slope natin is 1 over 6. So, pwede siya mag 1 over 6 sa left side, tapos negative 1 over 6 siya sa right side. So, that means, yung graph natin dito is just a DC term, no? So, literally straight line lang siya. 1 over 6, negative 1 over 6. So, gawin natin yun. Meron ka dito 1 over 6, tapos meron ka dito negative 1 over 6. Ito, from 6 to 6. Same lang naman yung time na ito. Alright. From here, ano yung pwede natin makuha? Ang x natin, the x dot of t, very important na nakadot siya. X dot of t natin, equal siya saan? Equal siya sa 1 over 6 on the left side, or kung yung bounds natin ng integral, negative 6 falls to 0. Tapos, equal naman siya sa minus 1 over 6 sa right side. And this is from the bounds na 0 to 6. Ito siya. Okay. Pwede na natin i-apply yung Fourier transform into these two. So, integrate mo to with e. Integrate mo to with e. Tapos, yung bounds mo is literally ito. Minus 6 to 0. Ito 0 to 6. So, let's set up the integral. By Fourier transform, meron tayo ditong 0, minus 6 ng first term natin, 1 over 6. Meron tayo dito e to the negative j omega naught t. Tapos ito, dt. Okay. And then after that, meron pa tayo ditong isa pang part. Negative 1 over 6. So, lagyan natin siya dito. Tapos e to the negative j omega naught t. Tapos multiply natin siya ng dt. Yung bounds natin dito is 0 to 6. So, 0 ito. Tapos ito, magiging 6 lang. Okay. Kung galing tayo dito, pwede na tayo mag-u substitution, no? So, isusulat ko na lang. U sub. Tapos ito, u sub rin to. What does this evaluate to? We have here, ito. Itong term na to, literally, isipin mo na lang siya as one variable. Tapos by u sub, divide mo na lang siya by that variable. So, may 1 over a dito. Ang a natin dito is negative j omega naught. And then after that, ito, copy-paste. Kasi orders lang siya. And then yung bounds natin dito, magiging minus 6 to 0. Same lang naman ang gagawin mong step dito, no? Same lang siya. So, meron ka dito plus negative 1 over. Oh, may nakalimutan ako. Di ba may 1 over 6 pala tayo dito? So, technically, may 6 pa pala dito. Medyo kinakatch ko ni mga careless mistakes ko na ganito kalit. Okay. We're gonna divide it by this term here. So, sabihin natin a ito. Divide mo lang siya dito. May negative tayo sa taas, may negative tayo sa baba. Alright. Negative j omega naught 6. Tapos meron tayo dito e. Negative j omega naught t. And i-evaluate natin siya from 0 to 6. Medyo standard calculus na ito. So, ayun. Kung pinlagyan natin ito na 0, anything raised to 0 is just 1, di ba? So, ito lang. Yun yung first term natin. We have here negative 1 over j omega naught 6.
Next, is-subtract natin siya saan? Is-subtract natin siya sa minus 6 dito, no? So, yung t natin, ipa-plug in natin siya ng minus 6. So, meron tayo ditong double negative, no? Double negative means meron tayo ditong e j omega naught 6, right? Or sige, wala pa ng omega naught. 6 lang pala to. Kasi ito, nagtatanga ba ako? Ba't nga ba naglalagay ako ng omega naught dito? Wala naman ditong fundamental frequency. Pero sige, tanggalin ko lang. I guess para mas malinis na rin yung solution natin, no? Ayan. So, meron tayo dito e j omega naught 6. Pinlagin natin siya as minus 6 dito. And after that, same pa rin naman yung nasa baba. Meron ka ditong j omega naught 6. Tapos, dahil may negative ka dito sa baba, edi lagyan na natin yung negative dito sa positive. No? Or sige, pwede rin naman double negative. Next, yung right side natin, paano natin ito i-evaluate? Ang tricky talaga ng part na to kasi ang daming negative sign. Okay. Yung 6, lalagay natin siya dito. Positive, positive. So, may iwan lang dito is e minus j omega naught 6. Sige. Negative j omega 6. Tapos ito, j omega 6 lang. So, subtract natin siya saan? Kapag linagay mo na ito na 0, anything raised to 0 is just 1. So, may plus ka dito. Subtract mo siya dito. So, ito na yun. 1 over j omega 6. Okay, so nung nakuha na natin ito, ano yung mga pwede natin i-combine? Since double negative lang ito, pwede natin to iwan like this. Ito, negative to, tas negative to. So, pwede natin siya ipagsama, no? Itong dalawa, pwede natin siya ipagsama. Gawin natin siya minus 2 j omega 6. Meron tayo dito e j omega 6, ganito. Tapos meron rin tayo dito e minus j omega 6. Bawal mo siya i-add kasi iba yung exponent nila. No? Very crucial na iba yung exponent nila. Okay, so kung nandito na tayo, ano yung mga pwede natin gawin? Firstly, pwede natin i-factor out. Yeah, pwede natin i-factor out yung j omega 6, right? So, meron tayo dito minus 2. Tapos, meron tayo ditong plus, ano to? E j omega 6 plus E minus j omega 6. Alright. Ano pa yung mga pwede natin gawin? Okay, balikan natin yung Euler's identity, guys. Ito. Try natin kunin ito. Either ito or ito. So, either cosine theta or sine theta. Sobrang useful talaga ng formula na yan. Kasi if we start feeling stuck, try natin balikan si Euler's na formula. Since naka-plus form tayo dito, most likely cosine ang need natin ipalabas, no? So, sige, gawin natin yun. I'm gonna enclose this in a bracket. So, after that, i-multiply ko to ng 2 over 2. Okay. So, effectively, ang may iwan na lang dito is 1 over j omega 6 minus 2. May 2 ka pa dito, tapos meron ka ditong familiar na expression, no? Okay, so kung nakuha na natin ito, itong part na ito, magiging cosine na lang siya. So, we're actually making progress. Minus 2 plus 2 cosine. Ano ito? Omega 6, no? Omega 6. Ano pa yung mga pwede natin gawin? Okay, ito. Mag-review tayo ng identity na to. So, sabihin natin meron kang sine squared theta equal siya sa power reduction cosine 2 theta over 2. Okay, ang next na pwede natin gawin is, itong theta na to, divide mo siya by 2. So, magka-cancel to. May 2 pa pala dito. Ayan. May 2 pa dyan. And, kung may theta over 2 ka dito at may theta over 2 ka dito, lipat mo yung 2 na ito dito sa right side. So, meron ka dito 2 sine squared theta over 2 equal siya sa 1 minus cosine theta lang. Alright, so ito yung mga need natin palabas. Right now kasi yung plus natin ay nandito eh. No, nandito siya sa part na ito. So, ang gagawin natin, magpa-factor out tayo ng isang negative. Factor out na rin natin yung 2. So, ang may iwan na lang dito is, kapag ganyan, ito magiging positive, ito magiging negative. 1 minus cosine pi over 6. So, if hindi tayo sure kung tama ginawa natin, distribute natin ulit. Minus 2 ito,
ito magiging positive 2. Alright, so sound naman yung math. Alright, next is ito. May ganitong form tayo, tapos may ganitong form tayo. So we can actually use the inverse ng power reduction. We're now trying to increase the power. Gawin na natin siyang sine squared. So meron tayo ditong sine squared ng ito. Kung theta ito, yung theta natin i-divide natin by 2. So this is going to be pi over 6 divided by 2. Right. So pwede pa ba natin siya i-simplify? Yes, pwede naman, no? Pwede natin siya gawing wait lang. Parang may something off sa math ko. Okay, yun. May off nga sa math ko. So, kung galing ako dito, nakalimutan ko na kailangan 2 sine squared theta pala siya. So, dapat may minultiply rin ako dito na isa pang square root of 2. Okay. So, 2 sine theta, ito siya. Equal siya dito. Tapos, same yung coefficient natin. Alright. The math is now starting to make sense. Oh my God. Kasi napansin ko parang masyado siyang kulang eh. Ano pa yung mga pwede natin simplify dito? So, meron tayo ditong negative 4, tapos meron tayo dito 6. So, minus 4 over 6, ano yun? That is negative 2 over 3, no? Minus 2 over j omega 3. Sine squared. Tapos ito naman, 6 over 2. 3 lang yan, no? 3 omega. Alright. Kung ganito na yung form natin, equal to saan? X ba to or x naught? Equal siya sa x naught. Kanina kasi dinerivative muna natin yung function na to, tapos naging ganitong graph siya. X naught. So, hindi to x. We haven't been Fourier transferring x kanina. Ang Fourier transfer natin dito was x dot. Right? So, kung x dot lang ito, paano natin siya gagawing x lang? Right. Kung naka-derivative ito, we need to integrate it. And paano tayo mag-i-integrate sa Fourier domain? So, sa Laplace, kung meron tayo function, tapos kung i-derivative natin, i-multiply natin siya by s, diba? Tapos may subtract pa. Kung sa Laplace domain, if we want to integrate something, dinidivide natin siya by s. So, yun lang din ang gagawin natin dito. Pero this time, instead of dividing it by s, we divide it by j omega. Or j omega na ganito. So, in a nutshell, we need to divide this by j omega to get our original na x ulit. So, meron tayo ditong x is equal to negative 2 j 3 omega tapos may squared na dito. Ito. Tapos dahil may j ka dito, tapos minultiply mo siya sa j na ito, magiging negative 1 ito, no? Ayan. So, minultiply mo j and j dito, naging minus 1. Itong omega na ito, magiging omega squared. And then, ang 2 over 3, nandito pa rin siya. So, basically, magka-cancel out lang yung dalawang negative dito. And may iwan pa rin naman itong si sine squared natin dito. Sine squared omega na ganyan. Alright, ano yung next step na pwede natin gawin from this point dito? Okay? Wait lang. Ang next na pwede natin gawin dito, pwede natin siya i-multiply ng ito. 3 omega, 3 omega. Tama na ba ito? Okay, ito. Sine squared kasi siya. And if we want it to be sinh squared, wait lang, sulat ko lang pala dito. Sine theta over theta is equal to sinh theta na ganito. No? Now, if it is sine squared, kailangan natin na squared sa baba so that maging sinh squared siya. So, essentially, kailangan pa natin to i-square ng ganito and i-square ng ganito. Right? So, basically, ang next set natin dito is equal siya sa, ano ito? 2, wait lang. Ano yung mga multiply dito? Ito, lalagay natin siya sa numerator. So, meron ka ditong 3 pi tapos 3, ano 3 pi? 3 omega. 3 omega tapos 3 omega. Tapos itong sa baba natin, meron ka ditong, nawala na itong negative term na ito. Meron ka ditong 3 omega naught squared. Alright, so ano yung mga pwede makancel? Ito, tanggal to. Tanggal rin yung isang 3 dito.
So, may maiwan ditong 6 sa taas. Alright. Itong part dito, pwede na natin siya i-combine as this property dito. That's gonna be sinc squared. Sinc squared 3 omega naught. Or 3 omega lang na walang omega naught. And tapos ito, the easiest one, 3 times 2 is just equal to 6. So ito, magiging 6 sinc squared 3 omega naught siya. Ayan, so yun na yung magiging answer natin sa item na ito. Okay. Hindi naman siya hiningi sa problem, pero I guess for extra visualization na lang, paano natin visualize ang sinc squared? Siya? So kung meron tayo dito function na x, at meron tayo dito frequency na omega, habang wait lang, mag-start muna tayo dito, no? Babagsak siya, tapos pupunta siya dito. Babagsak siya, pupunta siya dito. Actually, kapag normal na sine squared or normal na sinc squared, parang nagiging negative pa rin siya. Pero since naka-square yung function natin, ang sine squared natin, parang nasa pagitan lang siya ng loob ng 0 to 1, pretty much. And since ang function natin dito is magnitude 6, eventually, itong part na ito, aabot lang siya ng 6 dito. And so, yun lang siya i-visualize. That's pretty much it. So, kung recaps na lang, kung galing ka sa function na ito, you can apply the transform immediately. No? Pwede mo i-apply yung definition kaagad, yung may ganito. Ang naging pitfall natin lang doon kasi is, kung in-apply natin yan, gagamit tayo ng integration by parts, and then super haba na ng solution natin. So, yung naging parang shorter path dito, ironically shorter path kasi mukhang mahaba pa rin, yung naging shorter path natin dito is dinerivative muna natin siya na isang beses. So, after natin gawin yun, i-evaluate natin yung integral. Mahabang process siya. It's very cumbersome pero the math is not too bad naman. No, not too bad. Basta maingat ka lang sa signs, maingat ka rin sa mga paglabas ng mga tunay ito, and malapit na magkamali kanina, no? Nakalimutan ko i-multiply ng 2. And then kung ganun, once na na-evaluate mo na siya, try mo na siya i-complete into this format, yung sin theta, tapos may theta dito sa baba, so that you can get the sinc squared. And then ayun, ito na siya. 6 sinc squared 3 omega, that's gonna be our answer dito. Yan na yung Fourier transform natin sa problem na to. Alright, so baka may nakita kayong spoilers kanina. I-challenge ko na yung mga cultivation quotes or yung mga quotes ni Sir Carl. Gumawa na ako ng sarili kong series dito. Tatawagin ko na siyang R-Enlightenment. Wow! Ang galing naman. Okay. So yung random phrase natin for the day is going to be, rest is a requirement. It is not a reward. Ayan. So after nyo mag-grade ng exam ng malala, pwede naman magpahinga ng maigi, di ba? Ayun lang naman. So yeah, sabihin ko na ng maaga, hindi naman madali yung exam ng 1/7, di ba? So, ayun. Recommend ko na lang is, una muna, familiarize ko na lang dito sa mga properties natin dito. And so, may mga zero input, zero state response. Be really careful with the math kasi nagkakaskade yung errors niya eh. So, kung nagkamali ka dito, di magkakamali ka rin dito. Di ba? And super important rin ito. Sana marunong ka pa rin gumamit ng mga complex numbers sa calculator. Final value theorem, mag-multiply ka ng S. And usually nakakalimutan kasi ito. Multiply an S, no? For final value. And yung pole zero plot natin na jump scare. And then, ayan, standard partial fraction expansions. If medyo rusty kayo dito, I think madami naman tutorials online for partial fraction expansion, di ba? And ito, si Euler's identity. Do not forget this. Siya yung backbone mo for lahat ng Fourier analysis mo. I know, literally, kung galing ka dito, expand mo siya like this. And then yan, phase spectra. And so, malaking good luck na lang sa exam nyo guys sa 1/7.